mula doon sa bahay papunta sa likod ng high ground. So, nagbigay ako ng instruction sa leading team na bilisan na nila yung lakad nila, at the same time i-assault yung bahay or piliting dikitan. So, nung time na nakuha na ng leading team yung high ground, which is yun yung location ng isang bahay, sinecure nila yung area, at the same time sumunod naman kami na trail team. So, while occupying doon sa vicinity ng bahay, napansin namin yung occupant that time, which is dalawang mag-asawang matanda at isang batang babae, na kung saan pinuntahan ko at kinausap. During that time, napansin ko na medyo kinakabahan yung dalawang matanda at the same time yung bata. Tinanong ko kung may napadaan na armado that time. So, dininay naman nila. So, sinabi nilang wala. So, tinanong ko ulit kung sino yung tumakbo papunta doon sa kabilang bundok. Sabi naman nila is hindi nila alam. So, with that, binigyan ko ulit ng instruction yung trail team na puntahan yung kabilang bahay sa kabila ng bundok. So, while securing yung unang bahay, pumunta nga yung itong trail team, sinamahan ng section sergeant na si Sergeant Coronel at yung team leader na si Corporal Agustines. And after about 5 minutes, may narinig na kaming putukan doon sa kabila. So, tinawagan ko agad itong section sergeant kung anong nangyayari doon. So, nag-feedback siya na napa-engage sila. So, with that, niwan ko yung 4 na tropa doon sa unang bahay, secure nila yon. And at the same time, the rest ng trail team, dinala ko papunta doon sa lead team. So, pagdating ko doon, nakita ko na nga yung tropa na naka-skirmish doon sa commanding ground. Which is doon sa baba nun is makikita mo yung bahay, yung ikalawang bahay na sinasabi ng guide na pwedeng i-occupy ng kalaban. Distansya, sir? So yung distansya ng bahay na yun is about 200 meters away. So pinagitnaan lang sila ng bundok. So magkabilaan actually yung bahay sa isang bundok. So with that, nakita kong nakuha ng tropa yung commanding ground doon sa area. So, at the same time, napansin ko na malamang doon sa unang salbo pa lang ng tropa namin, unang salbo ng putukan galing sa aming tropa, na nakita ko na parang na-overwhelm na yung kalaban kasi parang hindi na nila alam yung ginagawa nila. So, marahil ay nagulat sila sa pag-approach ng tropa sa kanila. So, during that time, tinake over ko na yung command kay Sergeant Coronel. So, with the other troops from the trail team, inaugment ko doon sa leading team. At the same time, inayos pa namin ng maigi yung pag-skirmish ng tropa. So, yung time na yun, yung kalaban is naobserbahan namin na na-overwhelm nga sila, hindi na nila alam yung ginagawa nila. At the same time, nagsunod-sunuran na lang sila sa isang direction. So, yun yung isang mali nila noon. At the same time, tinake advantage namin yon with the presence of mind ng tropa at saka yung pag-deliver or yung presence of mind ng tropa, at the same time yung violence of action na ibigay nila sa kalaban, devastated sila that time. So, while the firefight is ongoing, mas lalo pa naming dinikitan yung kalaban, which is that time na inoccupy nila yung mga
irrigation canals ng palayan. So, that time, yung gunner namin na si Corporal Dulam is makikita mo rin yung kanyang initiative kasi sa puntong yun, nakita niya yung pangit na pagkakaposisyon ng kalaban. So, tinake advantage niya yun. Pinosisyon niya yung M60 machine gun niya doon sa isang covered in concealed area na high ground. So, at saka at the same time, nag-deliver siya ng suppressive fires. So, nadagdagan pa yung violence of action na naibigay namin sa kalaban. So, while the rest of the troops continued sila na magbigay ng accurate fires towards sa position ng ibang kalaban. And at that time, nakita ko na medyo alanganin na yung position ng kalaban. So, kinuha ko yung dalawang tropa, itong si Corporal William at si PFC Transfiguration, na i-take advantage namin yung right flank ng kalaban, taking or following yung irrigation canal na dinaanan ng kalaban. So, sa right flank nila, hindi nila na-anticipate na susulpot kami doon. So, that time, natumbok nga namin yung main group doon sa irrigation canal na nag-uumpukan. Approximately about 5 meters na hit namin sila sa kanan na hindi nila in-expect. So, that time, medyo na neutralize na rin namin yung karamihan sa kalaban. May time pa doon actually na nung ako yung nasa unahan, nagkaroon naubusan ako ng ammo. So, with the presence of mind again ng isang tropa, itong si Corporal William, sinabi ko na wala akong bala. Kumalili agad siya sa harapan. So yun, nasustain namin yung pagbigay ng magandang, nasustain namin yung pag-deliver ng accurate and suppressive fire sa kalaban. So, while continuing the assault, nakita naman ng the rest of the troops yung advantage namin. So, sumunod na rin sila. Sumunod sila sa palayan na tumulong sa pagdikit or pag-assault sa kalaban. So, that time, yung irrigation canal that time is nagsanga-sanga. So, kinuha ko tong si Corporal Japulit na maging kabady ko sa irrigation canal na papunta sa kaliwa. At the same time, itong si Corporal William and PFC Transfiguration, sinundan naman nila yung irrigation canal na papunta sa kanan. So habang dinidikitan pa namin lalo yung location ng kalaban, mayroon lang kaming isang lapses doon na hindi namin napansin actually. Kasi nakafocus kami doon sa unahan namin, which is a high ground. Ina-anticipate namin na doon marahil nag-withdraw yung ibang armado. So nakafocus kami sa high ground. Hindi namin nakita na meron pala doon sa gilid namin na nakatagong kalaban, which is nag-malfunction siguro yung baril niya. So he has no other option but to grab my comrade, si Corporal Japulit. So hindi naman napansin itong si Corporal Japulit na may kalaban pala doon. So hinawakan niya itong si Corporal Japulit sa likod, trying na kunin yung baril ni Corporal Japulit. So at that time, sumigaw naman itong si Corporal Japulit na sumigaw siya ng tulong. So nakita ko,
nilapitan ko yung dalawa na nagpambuno doon sa palayan. Binigyan ko ng warning yung kalaban na bitawan yung tropa. Pero after which, kinontinue pa rin namin yung pag-assault at the same time pagkuha doon sa high ground doon sa aming unahan. So, nung nakarating naman kami doon sa high ground, pinosisyon ko yung tropa na i-occupy yung high ground na yon upang maging front security namin. So, dalawang tropa yung naiwan doon, while the rest of the troops ay naiwan doon sa last location nila. At the same time, nung bumaba ako, nag-command ako ng clear. Nung bumaba ako, nag-command ako ng clear. So, automatic, 4 to 5 of my troops ay nag-clear doon sa area. At the same time, nag-search na rin sila. So, after naming ma-clear and ma-search yung area, binalikan ko yung bahay na kung saan doon mismo na-engage yung tropa. So, Sir, ilang oras yung firefight, sir? So yung firefight is lasted for about 30 minutes. So after nung nagkuman ako ng nung na-clear na search na ng tropa yung area, binalikan ko yung bahay kung saan nangyari yung initial firefight. Doon nakita ko yung civilian, isang matanda, isang babae, which is buntis na wounded. So, binigyan ko agad ng instruction tong tropa na naka-occupy sa bahay na ibigyan ng paunang lunas agad. At the same time, i-treat sila ng maayos. So, while the troops are treating or giving first aid sa civilian casualties, nagbibigay na rin ako ng pampalakas ng loob sa mga civilian na wounded na na ilang na parating na for about nagbigay ako ng pampalakas ng loob sa civilian na hindi magtatagal, parating na rin yung chopper na mag-evacuate sa kanila. Ilan sila, sir? So, yung casualty that time is isang matanda and isang babaeng buntis. After which, narinig ko naman sa kabila na kung saan kami nanggaling doon sa unang bahay na nagpuputukan. Saan natamaan yung civilian, sir? So, yung babae is may tama doon sa may paa, which is medyo serious yung tama niya. At the same time, yung matanda naman na lalaki, may tama rin sa may paa. So, yun, trinit ng tropa namin yun. During that time, narinig ulit doon sa kabila na may putukan. So, tinanong ko yung radio operator sa trail team kung anong nangyayari doon. So, nag-feedback sila na may kalaban sa kabila. So, pinuntahan ko yung kabila na yun. In-assist namin, tinignan namin kung saan yung location nila, tinuro ng tropa doon sa kabilang high ground. So nakita ko, medyo may kalayuan. So, at saka pinagitnaan ng isang palayan. So nag-skirmish ulit yung tropa ng trail team. At saka yung ibang tropa, yung tatlong tropa, kinuha ko naman para i-rush up namin yung kabilang high ground. So, nung matumbok namin yung high ground na yon, wala na rin yung presensya ng kalaban. So, with that, na-consider ko na naka-withdraw na rin yung kalaban. Same time, pinadikit ko yung trail team doon sa commanding ground na initial position ng tropa. So, sila yung nag-act as a rear security doon while
the rest of the troops are continuously clearing or searching the area. At the same time, yung ibang tropa naman ay tinitreat yung civilian casualty. So, nung Oras, sir, oras. at about 0745, nagbigay na rin ako ng report sa battalion commander namin. So nagsabi ako na natapos na yung firefight. Pero initial to that, during the firefight, nakapagbigay na rin ako nakatawag na rin ako sa aming battalion commander na napa-engage kami at nagbigay ako ng info sa kanya na medyo marami yung kalaban. So at that time, nakapag-react agad yung TCP at saka nakapagpadala agad sila ng reinforcement. So more or less 45 minutes after or about 15 minutes after the firefight, dumating itong aming reinforcement sa pamumuno mismo ng aming battalion commander na si Colonel Subiana. Before that, sir, mga ilang kalaban, sir, ang nakita, sir? So after the firefight, natanong namin yung civilian kung ilan nga ba yung mga armado. So nagbigay sila ng bilang which is 15 katao daw. So 15 katao yung nag-occupy sa bahay nila. So nung nag-search kami sa area, yung nakita lang namin doon is 9 na katao. 9 na kataong patay. So correction pala doon sa nung sa aming pagtatanong doon sa civilian, sabi nila is 12 katao yung armadong nakitira sa kanila. So or namahinga doon sa bahay nila sa gabing iyon. So nung after ng search namin, nakita namin na 9 na katao yung 9 na armadong NPA yung namatay. So na-conclude namin na yung marahil yung 3 na nagre-retaliate doon sa likod or doon sa rear na high ground is yun na yung 3 katao. So na-feedback na rin namin yun or naibigay namin yun sa TCP na may nag-withdraw na kalaban. So that time, nung papasok naman itong reinforcement, itong sina Colonel Subihana, nagkaroon din ng ng putukan. So marahil nasalubong ng reinforcement yung pa-withdraw na kalaban. So pinutukan sila that time. So hindi naman nagtagal yung putukan. So nag-continue na agad yung reinforcement doon sa area namin. So at that time,